keep hoping and praying na gumawa ng himala ang Diyos. Amen. Sa akin kasi gusto ko pa rin naman mabuhay. Pero in my side talaga, hindi ko ina-acknowledge na may cancer ako. Punan niyo po. Rich Falcon. Pakisupport po, Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Opo. Rich Falcon TV. Shout out, mga kalingap. God bless. Ayun, is mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kalingap. At for today's video, nandito po tayo sa bahay ni Brother Paas. Ayan, so nagsadya po tayo dito para mabisita rin natin yung ating kapatid. At the same time ay meron pong mapagkawang gawa. Ayan, isang sponsor po na nagbigay ng pagmamahal para po kay Brother Paas. So sa atin po ipinadala, kaya ihahatid din po natin agad sa kanya ngayon para po sa pangangailangan. So samahan po ninyo ako at kasapin natin si Brother Paas. Maraming salamat po kay Ate Adelaida Noguchi. And God bless you po, magandang buhay. Dito. Ayan, so pasok po tayo dito sa bahay ni Brother Paas. Good morning. Ay, naglilinis si ate, sipag ah. Papa, may bisita ka. Ay, nakahiga, baka hindi kaya. Si Rich Falcon. Brother. Okay lang ba? Oh, brother, kumusta? May ilaw ba dito? Ayun, kumusta ka na? Ayos ka lang? Kita-kita kahapon eh. Sama mo si Kalinga Prab eh. Anong balita sa'yo? Pahinga. Kaya ba ako dito? Sige lang, kung hindi mo kaya, higa ka lang. Ano na bang nangyari? Ano na resulta? Ngayon? Okay lang ba na nandito ako? Nandiyan ka na. Ayan. So, lumabas na yung ano mo, yung biopsy mo, no? So, ano na yung hakbang na ginagawa ngayon? Pupunta ka na sa Naga. Sama si Kuya? Okay na ba si Kuya? Eh, mabuti at okay na. Nandun din ako nung Biyernes ng gabi at ako yung nagmasad sa kanya. Ako lang. Meron palang nagbigay ng pagmamahal sa'yo. Nag-promise daw siya sa'yo sa live mo nung nakaraan. Si Ate Adelaida Noguchi. Ay, oo. Si Arigato. Hindi naman ako umaasa kasi siyempre, alam mo naman, hindi naman ako nangyayari. Ayoko sa lahat. Oo nga, tama yun. Pero maaga niya akong minessage at yun nga ay nagpadala siya sa akin. So dapat ano ko sana kahapon, kaya lang kasama mo sila Kalinga Prab. Kaya sabi ko ano ko na lang sa'yo ngayon, early morning. Kumbaga early bird. Okay lang. Ay, ano pa rin yung pagsusuka mo? Siya pa rin? Oo, sige. No problem. Anyway, ayun, mabuti naman at nakarelax na si Kuya Balat. Medyo mahirap din kapag si Kuya ang may sakit eh. Oo. Ang dami niya. Alam ko hindi mapapakali eh. Ang daming gustong puntahan at alam mo na, yung pagtulong. Nasaan eh? Pinyel. Sa ngayon talagang hindi na tayo magtatanong kung anong nararamdaman mo, pero kitang-kita naman sa katawan. Pero lahat ng yan ay alam ko ay kayang ayusin ng Panginoon. At kumbaga ay sa pagtitiwala natin sa Diyos
At walang imposible sa Panginoon dahil siya naman ang lumalang sa atin at makapangyarihan sa lahat. So tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, mapagpalang Amang, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na idinaro mo po ako dito sa lugar ni Brother Paas. At sa unang pagkakataong Panginoon, mula sa kanyang kalagayan ay bagamat pinagpe-pray natin siya sa bahay, ay ngayon lang po yung unang pagkakataon na actual natin siyang may papanalangin. Panginoon, alam mo po ang bawat himay-may ng katawan ng ating kapatid na ito. Alam mo po yung may mga hindi nagpa-function, Panginoon. Alam mo po yung mayroong problema, Panginoon. Ikaw po ang may likha sa kanya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa tangi mong pangalan, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, tinataas namin, Panginoon, ang kapatid namin ito, si Brother Paas, Panginoon. Ano man po yung nakikita mo sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang buong katawan, ano man din po ang sanhi ng pagkakasakit na ito, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Yes, Lord. Nihiling namin, Panginoon, linisin mo po kami, Panginoon. Siya, Panginoon, sa kanyang anumang nagawa, Panginoon. May pagkakamali man, Panginoon, sinadya man o hindi, Panginoon. Alam namin na ikaw ang Diyos na makabagin, Panginoon. At alam namin sa oras na ito, Panginoon, ay diringgin mo po ang aming panalangin. Hinihiling po namin sa iyo, restore mo po, Panginoon, ang kanyang physical na katawan, Panginoon. Ibalik mo po yung lakas, ibalik mo yung sigla, at hayaan po, Panginoon, na muli ay magamit mo ang anak mong ito, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita, sa pagtulong sa kapwa, at maraming taong maabot, Panginoon, dahil sa misyon, Panginoon, na patuloy mo pong ibibigay sa kanya. Amen. Kaya Ama, sa patuloy po namin dinadalangin sa iyo, maging ang buong sambahayan kay Sister Marites. Ikaw po ang siyang kumilos sa kanya. Alam mo rin po ang kanyang karamdaman, Panginoon. Kaya hinibling namin sa iyong dakilang pangalan na bigyan mo po ng kagalingan ang mag-asawang ito. Amen. At bigyan mo po ng kaayusan, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon. At hayaan po, Panginoon, yung kanyang mga anak ay magsilbing inspirasyon, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Panginoon. Yes. Dahil sila po ay anak ng mag-asawang ito na naglilingkod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw lamang aming Diyos na pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin dahil alam namin na mayroon ka pang gagawin, Panginoon, sa buhay nila. At may mission pa sila, Panginoon, na ipapagawa mo para sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pamilya. At ikaw po, Panginoon, patuloy kumilos, Panginoon, sa mga taong hinihipo mo upang sila po, Panginoon, ay pagpalain. At hayaan po, Panginoon, na ibalik ng siksik, pigling, umaapaw, Panginoon, sa mga taong nagkakaloob sa kanila ng kanilang pangangailangan sa mga panahong ito ng kanilang kagipitan, Panginoon. Subalit kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil hindi mo sila pinapabayaan. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, ng iyong mga anak na nasa iyong kamay, hindi mo hayaang malaglag mula rito, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa pananampalatayang ibinigay mo po sa pamilyang ito. Ikaw pong maghari sa tahanan ito hanggang sa makalipat sila sa kanilang bagong bahay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ito po ay pagpapalain mo at patuloy mo po silang bibigyan, Panginoon, ng mga pangangailangan na sa bawat araw ng kanilang buhay. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Dinideclare namin healing, O God. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. God bless you, brother. Ayan, at saka ito, meron palang pinapabigay nga sa iyo si Ate Adelaida na Gucci. 1, 2, 3, 4, 5,000, brother. Para daw sa mga pangangailangan mo pag naglipat ka. Salamat. Ayan, si Ate Adelaida. At Adelaida Nogurji, salamat po. Hindi kayo bumigo sa pangako niyo. Allow me to pray, Panginoon, maraming salamat po sa blessing na ibinigay po ni Adelaida Nogurji. Ibalik mo po ito sa kanya na siksik, hindi umapaw, nagit pa sa kanya ninasan. Kung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Ayan. po. Thank you po, Ate Adelaida Noguchi, sa pagpapala na binigay mo kila Brother Paas at sa kanyang pamilya na kung sakali makalipat man po sila, meron na po sila magagamit. God bless you po. Ayan, brother, so alam mo ba na si Ate Adelaida Noguchi ay meron ding problema ngayon, pero hindi ko nasasabihin ano. Pero alam mo ba,
andun pa rin yung kanyang pagnanasa, yung eagerness niya na makatulong sa'yo. Salamat. Itinatawag na niya sa akin yan, siguro mga a week ago na. Kaso nga bigla sila nagkaroon ng problema. Pero still, di ba nga, ito yung tinatawag na malasakit pagmamahal. Na kahit na meron kang sitwasyon na pansarili mo, pero hindi mo pa rin nakalimutan na tumulong sa ibang tao. Oo. So, grabe ano. Kaya napakabait at talagang matulungin talaga. Sana yung mga ganong mga tao, no? Kung nabigyan ka ng pagkakataon na pagtiwalaan, huwag sirain. Oo. Kasi ang puhunan ng vlogger, pwede rin lang tiwala lang. Tama. So pag nawala yung liliit yung mundo mo as vlogger, hindi lang liliit, kundi pag yan ay may influensya, baka mag-chat yan sa mga kapwa ni sponsor. Masira ka pa. Ay, pag mo pagtiwalaan si ganyan kasi scammer yan. Nakakahiya. Hindi naman siya ang mapapaya, hindi naman yung vlogger Yung Team Kalingap kasi si Kuya Bob pinagkatiwalaan ng napakaraming sponsor. Tapos kung ikaw lang ay nakadikit sa Kalingap, tapos yung tiwala ni pinagkatiwala na naging puhunan mo, sinira mo. Damay lang. Tama. Kasi yung community na yan, ang trabaho niyan ay maglingap, tumulong. At saka, kaya maraming nagtitiwala. So yun dapat talaga ang maingatan natin, yung tiwala ng mga tao. Yung pagtitiwala. Kasi lalo na sa akin, marami akong pinagtapos ang pag-aaral. Ang bit-bit ko lang pagtitiwala puhunang ko tiwala. Never in my life na masira ako dahil sa pera. Oo, lalo na tayo sa profession natin, yung ginagalawan nating mundo. Ang sarap mabuhay na mawala ka man sa YouTube. Meron kang legacy ni iwan. Yes, yan, 100% correct yan. Yung legacy kasi importante yan. Yung iba kasi, Dala ng mga anak natin yan ang iba kasi gusto lang kumita, yung legacy hindi napansin. Tama. Yan, mapapanood ng apong mo. Mapapanood ng anak mo. Yan, henerasyon. Oo, ibig sabihin, mapanood man nila si Lolo, si Papa, may magandang iniwan sa kanyang YouTube. Di, ang sarap. Di pa wala ka na, nangangaral pa yung YouTube mo. Oo. Di ba? Hindi kasi iniisip ng iba Ang iba kasi iniisip lang kung paano kumita Kaya minsan din sa profession natin, talagang hindi natin naiwasan yung criticism. Minsan kailangan alam din natin siyang i-handle Tama. Kasi minsan kapag pinatulan mo, tapos napasama ang sagot mo, babasahin ka ng tao Actually, meron namang criticism na constructive. Yes, oo. So, pagka-constructive go lang, accept the rebuke kasi sabi nga ng Bible, di ba? Open rebuke is better than secret love. Tama. Kung alam natin mali tayo, accept the fact na nagkamali ka. Maunawaan ka ng mga viewer. Maunawaan ka ng mga nagkikritik sa'yo. Si vlogger, marunong Tumanggap. tumanggap. Oo. Diba? At saka yung criticism, talagang nandyan yan. Ang pagtanggap natin, dun mo malalaman kung constructive or negative or positive. Kung paano mo siya i-accept. Kaya kapag positibo kang tao, positive din yung tingin mo sa criticism. Pag negatibo ka, away. Kaya alam mo yung mga basing na negative. Iniisip ko na lang lahat ng message nila positive. Pero alam mo, natatakot. Stress din kasi. Sa atin kasi mga pastors tayo, minsan natatakot ako para sa mga taong nagbibigay ng criticism sa atin na negative. Kasi 'di ba, tayo mga pastor kahit na negative ang criticism sa atin, very positive ang outlook natin Actually, may nabasa ako sa Bible. Ang nakakatakot doon, brother, ito. Ang sabi ng Diyos, tayo yung hininga niya di siya ang gaganti para sa atin. Yun ang ikinakatakot ko para sa mga taong hindi tayo kilala tas nagsasalita ng hindi maganda. Kasi the way we talk, the way we communicate other, identify naman nila. Sabi nga dito sa 16 nga tayo. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng
marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggang maaari, wag gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong magmahiganti. Tama. Sabi sa 19, paubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Di ba? So yun yung nakakatakot para doon sa mga tao. Roma 12:18-19. Di Kaya ba? ako pag nagagalit ako, nagpipray na lang ako, lalo na Ayan. yung mga nag-negative na comment. Nagpipray ko kay Lord, huwag naman nawa nilang maranasan yung naranasan ko. Kasi ako lang, Ang hirap eh, di ba? sinusumpa ako na huwag nang maulit sa buhay ko ito. Kasumpa-sumpa yung sakit na ito. Alam mo kung bakit? Gusto kong kumain, hindi ako makakain. Lahat na ng pagkain na, anything na pagkain na masapihain mo sa akin, hindi ko yan makakain. Kahit na gusto ko, Lalabas at lalabas siya. isusuka ko yan. So, kaya ang prayer ko sa nagsabing condolence, Lord, kung po nawang maranasan ang pamilya niyo, kaya Amen. Oo. Saka yung mga anak niya, pagpalayan mo, ingatan mo Yan. yung prayer ko. Yan ang maganda sa ano no, yung response natin sa kanila iba. Hindi tayo para ang tawag dito? Argue. Di ba? Mag-argue. Wala tayong mapapala sa kanila. Hindi iiral yung Holy Spirit sa Kadalasan ginagawa natin tahimik. Okay, sige. I will pray for you. So ngayon brother, anong mga plano mo ngayon sa ano? Ngayon kasi, sinabihan ako ni Bat, mapunta kami sa Naga. Ngayong araw? Ngayong gabi, nasama ako kasi kababasa ko yung biopsy. Hoping and praying na gumawa ng himala ang Diyos. Amen. Sa akin kasi gusto ko pa rin naman mabuhay. Pero, in my side talaga, hindi ko ina-acknowledge na may cancer ako. Although maraming nagsabi, pero meron akong Diyos eh. Tama. Malaking Diyos to. Siya ang lahat, may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang gumagawa ng himala. Siya ang nagpapagaling. Sino ako para hindi niya pagalingin? Ilingkod niya ako, nagagamit ka naman ako. Correct. Oo. Salamat sa pagpunta mo kasi sensya ka na medyo nanina kasi ang katawan ko kanina. Okay lang. Naintindihan ko naman yan. Suka. Tsaka hindi pa pala ako nakakapaggatas. Siguro pagkatapos magatas ako. So yan brother Paas, no? Kaya rin ako nagpunta dito dahil gusto ko lang din madalaw ka dahil may ilang araw na rin akong nag-iisip na pumunta dito. And yun, good thing dahil nasabay na yan nga, nagpadala nga si Ate Adelaida Noguchi ng pagmamahal para sa inyo, sa iyo, lalo na sa iyo especially. At nagkaroon ako lalo ng dahilan yan, para pasyalan ka. Oo. And nakita kita kahapon, gusto kitang i-approach, kaya lang syempre hindi tama yung pagkakataon. Mabibitin lang tayo kumbaga mag-usap tayo. Hindi ko kayang tumagal naman tayo sa magdoon. Oo nga eh, kita nga kita kahapon eh. Yan. Hindi na rin ako, Juan. Siyempre, alam mo naman sa kalagayan ko talaga, need ko talaga ng complete rest. Tama. Kaya nga, like pasuyo daw rin kay hindi patimpla ko ng gatas. Yung prosilling ko. Yan talagang yan ang iniinom mo, yan bali ang kinakain mo. Ito. Ito. Nasiyang ako dito eh. Brochure. Brochure. Yan po pala yung kanyang nagsusustain ngayon ng kanyang lakas. Yung brochure. Mahal din siguro yan. Mahal siguro, no? Ayan. Pero wala. Kasi yung insure lang, mahal na yan eh. Alam mo, sa totoo lang, Mm. hirap din ako talaga na puro ganyan lang. Kaya lang, kailangan eh. Oo. Kasi tayo, alam mo kung bakit. Tayo, frontliner kasi tayo. Kaya, Tayo, lalo na kayo ng mga song leader.
nag-i-invite kayo ng Holy Spirit eh. Yes. Sa inyo, halimbawa, pag may week na isang hirap i-invite ng Holy Spirit. Mhm. Kaya nga. Ang hirap Kaya kailangan laging ayos yung spirit mo eh. Ayos yung mind mo, yung heart mo. Kasi hindi naman yan darating ang banal na spirito kung ikaw mismo na nag-lead ay mayroon kang damage. dapat unity kayo eh. Mhm. Unity ka. Kaya Kasi the number one attack of the enemy is the front line. the front liners. We as a front line. Kasi sometimes kasi, halimbawa kasi ako nagtuturo din sa pulpito eh. Mhm. Kapag buo yung Team. team ng song leading, Mhm. pag tayo mo sa pulpito, pin mo yung presence eh. Oo. Minsan meron kang nakalaan na preaching sermon, Mhm. Nawawala. Iba yung nagiging, Inspirasyon. Oo. iba yung naging conviction ng Holy Spirit. Mhm. And then after you preach, mararamdaman mo na pag sinabi mo, tayo mag-worship tayo, Mhm. and you sing this grateful song, napipick up ka agad ng song leader. Kaya nga. Yung gusto mong ipakanta na para mag-blending yung presence ng Lord. Magkaroon Plus ng yung- harmonious ano. Plus yung eager mo na bumaba yung kapangyarihan ng Diyos para magpagaling. Ganda ng ganun, glowing. Kaya yan. So, kailangan mong magpahinga. Kumbaga, ito mo, siguro binibigyan ka talaga ni Lord ng diet. At after nyan, syempre, bibigyan ka niya ng malakas na pangangatawan. Alam mo po rin ng Diyos eh. Mhm. Siguro ginamit lang ng Diyos yung... Pero ako, sa totoo lang ako, iwan ko eh. Mhm. Nung nagkasakit ako, madaming ginamit ng Lord para mabuo ang bahay. Mhm. Oo nga, ayan isa pa. Ngayon na unti-unti. Nakikita ko nga at gumagawa doon eh. Pero alam mo, salamat sa mag-ama kay Kuya Bal. Mhm. Kalinga from na bibilang daw ng dahil siya na daw magtutuloy. Purihin ang Diyos. Amen. Praise God talaga. Tapos alam mo, ang nakakatuwa nito kasi hindi ka naman ini-expect yun. Parang, kumbaga, di ba, sabi nga ng Bible, your thoughts are not my thoughts. Yes, your sir. ways are not my ways. Sabi ko, grabe naman kapraan ng ginawa ng Diyos, bakit ganito pa? Di ba, no? Mhm. Pero una sa lahat, sa lahat po ng makakapanood, glory to God, ang Diyos sa maluwalhati, ang Diyos sa maparangalan. Salamat po. Pinapaabot ko po ang puso kong pasasalamat. Overwhelming po ako sa inyong lahat na nananalangin para sa aking kagalingan. Me also, I was praying din na maranasan ko yung himala ng Diyos. Kasi Amen. hindi ko pa naranasan yung himala ng kagalingan. Yung ginawa, ito yung pagkakataon na gumawa ng himala ang Diyos. Amen. At siyempre po, hindi naman ako makikilala talaga kung hindi sa pamamagitan ni Kuya Bal. Hindi ako magiging brand ng paas. Na-restore din yung spirit ko through praying sa mga bahay. Alam mo, ang pagpipray ng bahay, hindi naman kasi biro yan. Nagbabinding tayo ng spirit. Marahil yung mga bahay na bininding natin yung spirit, may mga stronghold doon. Yes, so tingnan mo, nangingilabat ako. Pero Kaya siguro dumating sa point na parang may mga times kasi tayo, kahit sabihin natin pastor tayo, malakas tayo, may mga times na nagkakaroon tayo ng weak mm-mm. na nanghihina tayo. Yung weak points natin. Yun ang inaabangan ng Yes. demonyo sa buhay natin para makapenetrate. Pero hindi niya kaya. Yung faith na itinanim sa atin ni Lord. Napakahalaga talaga ng meron tayong prayer partner. Mm-mm. Kasi yung prayer partner na yan, yun yung nagbibuild ng pundasyon sa'yo. Kasi yung ikaw na nananalangin sa akin, yung ministering angel nagmi-minister sa akin. Mhm. At yung ministering angel ko magmi-minister sa'yo. Kaya masarap, mas maraming nananalangin, mas maraming ministering angel ang magsusurrounding sa spiritual. Tsaka minsan pinapakita lang din ng Diyos sa atin kung sino talaga yung mga totoong tao na kasi kapag ka malakas ka, maraming magpapanggap dyan na mabuti sila sa'yo. Pero at the lowest point, at the saddest point of our life, lalabas yung mga totoong tao talaga na nagmamalasakit. So, ayan. Makikilala mo sila, mapipinpoint mo sila. Tsaka yung taong hindi totoo yung hangarin, nawawala baga sa kalingap. Hmm. Oo. Kaya, Yun ang, kasi alam mo, ang kalingap kasi,
first and foremost, glorify. Si Lord ang foundation yan no? Si Lord ang foundation. Unang-una si Kuya Bal, kahit ganyan yan, malago yan. Makulit lang yan, mabiro. Kasi si Bal kasi, since nung kami hindi pa mga nag-YouTube talaga, nag-house kami talagang ganyan lang si Bal. Parang relax lang siya sa mga kilos niya no? Hindi siya yung parang nagkakraming. Pero talagang likas na sa kanya pagiging matulungan. Mm-mm. Nagkandalugi-lugi nga yan sa negosyo, sa mga motor na boundary niya. Mm-mm. Kasi pag hindi nagbigay, hindi naman siya Okay lang. Kahit hindi makapag-boundary sa linggo, okay lang sa kanya. Mm-mm. Siyempre ang magagalit yung asawa. Di ba? Pero kay Kuya Bal, okay lang. Mm-mm. Kasi, alam mo, ako si Bal, ano? Kaya ko nga dito yung mga asawa mo eh. Mm-mm. Hindi ko kayang tanggihan yung taong wala nang ibayad eh. Mm-mm. Ganun si Kuya Bal. Yung prinsipyo iba, no? Iba yung prinsipyo. Kaya baga ay masaya din na naging part tayo at nasa kalingap tayo kasi nga una, dito rin natin nakilala yung mga mabubuting tao na tumutulong din sa mga taong tinutulungan natin. Oo. Di ba? Malaking bagay eh. Alam mo, ang Diyos ang nagdadala ng mga lingkod niya. Kaya nga. Tama si Pastor Jay, ikaw. Siyempre, minsan di man maiwasan, may mga kasama tayo, mga nakakapula ng ating ginagawa. Mm-mm. Kala tayo nagsisipsip kasi alam mo ba? Hindi na mawala yung ingin dyan eh. Oo, Di ba? tama. Kaya, siyempre, gumawa ka ng mabuti, akala nila nagsisipsip. Mm-mm. Hindi nila alam na sa mga ganong bagay, yung pag-a-adjust natin, hindi nila yan nakikita eh. Iba yung adjustment na ginagawa natin kasi syempre kailangan natin balansehin. May mga kasama tayong hindi Kristiyano, may kasama tayong mga kapwa natin mananampalataya. Tapos nasa isang team tayo na hindi tawag dito, parang hindi Lack of unity. hindi lahat ay sumasang-ayon sa isang patakaran. So meron talagang mga sabi nila lumilihis ng landas, no? Pero tayo, syempre abot natin si Kuya Bal. Pag nagalit siya, abot natin siya. Pag masaya siya, abot natin siya. Hindi natin siya, kumbaga, tawag dito, hinuhusgahan sa mga nakikita at naririnig natin sa kanya. Kung di, tinitignan natin yung inspirasyon na ibinibigay niya sa atin lahat bilang mga, naglilingap. Hindi pa, kasi ang team kalingap, para ka rin empleyado dyan. Mhm. Kaya you as an employer, willing kang magpakulit. Mhm. Willing kang tumanggap ng galit kasi nag-empleyado ka eh. Mhm. Maging amo ka muna. Bilib nga ako sa iyo eh. Kasi noong mga panahon magkakasama tayo na kapag medyo nagsita si Kuya Bal, parang okay lang sa iyo. Ano siya? Ang katulad ko kasi, nangangamuhan ako eh. Mhm. Siyempre, kapag nangangamuhan ka, tanggapin mo kung pagalitan ka, nagkamali ka eh. Mhm. Yun ang naging prinsipyo ko, pananaw ko sa buhay. Tsaka si Bal, ibang sinamahan namin yan. Hanggang dikit kasi kami. Mhm. Kaya kahit magalit yan sa akin, baliwala sa akin yun. Mhm. Alam ko lang kasi kampisalok nga kasi. Tsaka hindi niya rin kayang tiisin, no? Hindi niya kayang tiisin, lalo na ikaw. Yung mga taong hihingi ng sa akin, hindi niya kayang tiisin eh. Bakit kaya gano'n? No? Minsan, nahihiwagaan din ako sa niya. God's given gift yun. Mhm. Yun yung tinatawag na gift of giving. Madalang ang may gano'n. Kaya nga. Mahirap pang magbigay, baka akala. Oo, lalo na yung sabi nga ni Pau Pau dati, pag sa iba, kaban-kaban na bigas, pag sa amin, 1 kilo. Di ba? Nakakatawa yun kasi nakikita ng bata at her young age, nakikita niya yung ganun na ito yung tatay ko. Pero ngayon, syempre proud sila lahat sa tatay nila. Oo. Di ba? May ba nga nagwawandering sana naging anak na lang yung unang Oo, kaya nga eh. Yan ba, ang daming nang gusto magpaampon sa matubang. Ayan. Di pa ako lang gatas. Ay, at ito na, natapos na po yung ating pakikipagkwentuhan kila Brother Paas at saka kay Mrs. Paas. So, I declare na mula sa araw na ito ay pagalingin na sila ng Panginoon at balik na, i-restore na yung
yung health nila at maraming salamat po sa mga taong patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit po dito sa pamilyang ito. Maraming salamat po sa inyo, and to Ate Adelaida Noguchi, thank you so much po. Yan, patuloy po nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. Suportahan din po natin si Brother Paas and Mrs. Paas PH, at huwag niyo naman pong kalimutan ang aking may bahay, Aljos Eagle. Magandang buhay po, maraming salamat sa inyo. God bless. Shalom.